Welcome sa ating OFW episode kung saan ibabahagi ko sa inyo yung buhay ng mga OFW dito sa Hong Kong. So this is Jayan Villaluna, your OFW here in Hong Kong, your friendly Pinay. Ayan, so ngayon guys, meron tayong i-interviewin. So this is my long friend kung saan ibabahagi niya sa inyo yung kanyang buhay bilang isang OFW. So, let's all welcome the one and only Margarita Pajarilla. wala siya sa mood actually. So andito pala tayo ngayon sa pinakasikat na place sa Hong Kong, which is yung IFC Tower. Yun yung tower. So nandito tayo ngayon. Mag-share lang. So, ito yung mga questions ko na nilalag para sa'yo. Kaya, 10 minutes lang yung nagawa namin kanina. Kaya, i-beat mo na maging 5 minutes ka na para makauwi ka na. Okay, so first question, Margarita. Taga saan ka sa Pilipinas? Taga Samar po. My name is Margarita Pajarilla from Balanghiga, Eastern Samar. Nag-introduce ka. Hindi ko naman sinabi. Isa lang ang tanong ko eh. Para kompleto, di ka na magsasabi Ayan. ulit. So, gaano ka nakatagal dito sa Hong Kong? Kung susumahin is 5 years. Pero pag hindi sinuma. Hindi kasi nag-for good ako 1 year sa Pinas. So, finish contract first 2019 to 2021. Then 2021 to 2023. Then 24 umuwi ako the whole year sa Pinas ako. Bumalik lang ako last year. Okay. Kamusta ka naman sa iyong employer? Okay naman, kahit pa paano na nalalampasan ng mga pagsubok naming dalawang mag-amaga, si Madam. Okay naman kahit pa paano. Magkano sahod mo? Honestly? Ay, hindi. Pwede namang Pwede minimum. Above minimum. Wow. Sana all mga above. Pwede under? Ay, naman. Ayaw mo sa under. Ay, sana all. Oy, iba na iniisip niya, pero wala naman. Reason mo, bakit ka nag-abroad? So, given na reason, lagi ko to sinasabi, given na reason na kwarta talaga yung problema, pera yung problema. So, other than that, Para malayo sa stress sa pamilya ko. One of most reason yan. Kasi na-stress ako pag kasama ko, lagi sila, lalo na't hindi nila ako mafe-feel na kamag-anak once wala kang pera. Walang iyakan to ha. bakit sinabi ko mag-iiyak ka? Interview lang nga to eh. Video lang nga to eh. Okay, so sa tingin mo ba, magtatagal ka pa sa mga amo mo? Not so sure. Not so sure. Oh, siya yung nagsagot. Sabi niya kanina, yes. Ikaw not so sure. Paano mo na-handle yung homesick? Isa sa mga famous question. I'm sorry, hindi ako sanay dyan sa mga homesick na yan kasi sanay ako mag-isa. Ay. Okay. Ang talim. Ay, sa lahat ng mga kapanood ng video na to, kayo nang bahalang mag-judge. Okay. Bilang isang OFW, ano yung isa mong pinagsisihan? Napalayo ako sa mga pamangkin ko kasi hindi ko sila naturuan o nadisiplina ng maayos hanggang sa lumaki sila. Dahil minsan nasisi ko din yung sarili ko na lumayo ako sa kanila kahit paano. Kasi nung nandun ako talaga nagdidisiplina sa mga bata na yan. Ngayon medyo malalaki na sila, nawala ko sa piling nila. Hindi kasi yun nakikinig sa magulang nila. Yun, parang napapariwara ang mga bata. Ang tanong, may ipon ka ba? Mayroon naman. Kaya lang, nasaan ang ipon ko? Resibo. Ay, nakakalungkot talaga isipin, no? Ayan na. So kayo ha, lagi kayong nagja-judge na may pera sa abroad. May pera sa abroad pero walang ipon yung nag-abroad. Tandaan nyo yan. Dahil matagal ka na sa Hong Kong, of course, alam mo na siguro to. So, ano na yung alam mong Cantonese at paano mo siya bigkasin? Kaya mo siyang bigkasin? Hindi sinasapan namin ng amo ko. Ay, isa? Ano nga yun? Ay, Cantonese word na alam mo na at kaya mo siyang bigkasin. Dali. Numbers. Hindi, yung good morning. Morning. Ano yun? Omgoy? Good morning. Omgoy. Hindi, yung... Hindi, yung good thank you, di ba? Thank you yun. Yung di ka excuse me. Parang gano'n. Oo. Yun. Kasi madalas ko yan marinig. Oo. Tapos yung good morning, ano yun?
Chausan? Ayun. Yun ang madalas ko marinig. Yun lang. And the rest, hindi na kasi most of the time English naman yung usapan namin sa bahay. So sa mga gustong pumunta dito, don't force yourself na matuto ng Cantonese kasi may mga options naman talaga. Ay, nakadepende talaga yung sasabihin nyo sa mga amo nyo. Kaya huwag kayo ma-pressure. So, kamusta naman yung yung relationship mo sa family mo simula nung nag-abroad ka hanggang ngayon? Okay naman. Okay kahit pa paano. Kasi siyempre, alam mo naman pang mga OFW, yung may pamilya na naiiwan sa Pinas, feeling nila kumbaga may pera tayo, kaya masaya sila. Pero yun din nila naiisip na mahirap ang buhay dito sa Hong Kong. Bilang OFW, mahirap malayo sa pamilya. Yun lang masasabi ko. Bilang isang OFW, kasi may mga viewers tayo na nanonood, first timer, mga bago or nandito na mga baguhan. Ano yung tips mo? Sa mga viewers dyan na gusto mag-abroad, lalong-lalong dito sa Hong Kong, tama yung sinabi niya kanina ni Gian na huwag kayo masyadong pressure sa mga words na halimbawa yung Cantonese. Kasi may option talaga yan. Kasi tulad nga sa akin, sa bahay kasi English naman yung namin communication, kaya hindi ako masyado sa Cantonese. So nadepende din yan. Pero kung mga matatanda naman kasi yung mga employer ninyo, mostly talaga kailangan nyo mag-aral ng Cantonese kung gusto nyo sa mga matatanda. Pero mga bata ang alagaan nyo, English talaga kailangan. Yan ang pinaka-importante dito sa mga bata, English. So far, kailangan dito kapag mag-abroad ka talaga, lakasan ng loob. Tapos kung alam nyo naman na mali kayo, halimbawa sa mga amo nyo, yung gap ng amo sa employer sa employee, sa tulad sa atin mga employee, dapat matuto lang kayo mag-adjust. Kasi nasa pag-a-adjust nyo lang din yan. Ituring nyo lang silang kapamilya para ituring kayo na kapamilya. Kung may karapatan din tayo lumaban sa tama, kung alam naman natin na karapatan natin na ipaglaban yung alam natin na tama tayo, ipaglaban natin din yan. Pero kung alam mo naman na mali ka, huwag mo nag-insist na mali ka kasi may terminate ka talaga. Malakas dito ang termination. Pero ito lang din masabi ko sa inyo. Mas maganda kayo ang amo ninyo mag-terminate, wag lang kayo. Kasi pag ang amo ninyo mag-terminate sa inyo, babayaran kayo. Pag ikaw ang mag-terminate sa amo nyo, kawawa ka. Kasi walang babayaran sa'yo, tapos pauwi ka pa na walang pera. So, since naisip ninyong mag-abroad, make sure na malakas ang loob nyo, yung fighting spirit nyo, at saka marunong kayo makisama. Yun lang. Yun naman ko sa inyo. Tapos tips ko din sa yung mga homesick na yan, siguraduhin nyo na pagdating nyo dito sa abroad, hindi lang sa Hong Kong pagdating nyo ng abroad, siguraduhin nyo na kaya ninyo. Kasi hindi natin naiwasan yung mga homesick na yan. Masabi ko na, ako, sanay ako, na malayo sa pamilya ko kasi nung nag-aaral pa talaga ako, as in nagsusulo lang ako. So, nasa sa inyo na din yan. Kaya, dapat matuto kayo mag-adjust sa sarili ninyo. Iwasan nyo yung homesick para hindi kayo masyado ma-stress. Tapos, iwasan nyo rin yung mag-iisip kayo lalo na pagdating sa pira, matuto kayong humawak. Matuto kayong humawak. Yung bang gagawin yung kung magbibigay kayo, 10% lang ibigay nyo, wag nyo ibigay lahat. Matuto kayo mag-savings para sa sarili nyo. Kasi sa totoo lang, bilang OFW, maganda ang trato sa atin, ang pamilya natin kapag nagbibigay tayo. Pero pag na taon na walang-wala tayo, siyempre hindi naman lahat ng oras, malakas ang pangangatawan natin, kaya natin magtrabaho. What if tumaon na nagkasakit tayo, tapos uwi tayo na walang-wala? Walang tatanggap sa atin. In reality, totoo yan hindi ko yan sinasabing nila lahat or may mga taong ganyan. Pero sa tunay na buhay, ganyan talaga nangyayari. Pag may pera ka, talagang kikilalanin ka ng kapamilya mo, kadugo mo. Pero pag wala kang pera, sorry ka. Kaya ang masasuggest ko lang sa inyo, ma-advise ko lang, pag nandito kayo sa abroad, make sure na mayroon kayong ipon. Huwag niyong ibigay lahat. Huwag niyo ito ibigay sa pamilya ninyo. Okay? Yun lang po. Thank you. Ay, seryoso siya guys, no? Seryoso! Ayan. Guys, thank you so much sa panonood ng video na to. Next time, marami pa tayong
OFW dito sa Hong Kong na interviewin at marami pa kayong learnings na mapapulot. For your some questions, clarifications, comment nyo lang dyan sa ating comment section and don't forget na i-share dito sa mga friends nyo para magkaroon sila ng idea about sa buhay ng mga OFW dito sa Hong Kong. So once again, this is Jay Villaluna, OFW here in Hong Kong, your friendly Pinay. See you! Don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my channel, and hit the bell notification there so that I can update you for my new upload video. See you on my next video. Bye!